Pigain mo pa. Sarap. Ano, masarap ba? Bayaran mo na ko. 1 oras na akong nagmamasahe. Naku naman, bunso. Wala ka talagang kasense-sense. Wala akong pakialam sa sense na yan. Bayad na. May inuman pa kami mamayang gabi. Hay naku, ang batang to, 20 anyos na pero ganyan pa rin ka-inosente. Hindi, pangalang talaga. AMEA. Bilisan mo. Salamat, ate. Guro, Siya Onyan, alam mo ba kung bakit? Bakit hindi na tumataas ang antas ng kapangyarihan mo? hindi ko alam. Dahil ba palpak po kayong magturo, guro? Ikaw talaga. Tama na, tama na. Umalis ka na sa templong ito. Umuwi ka na sa angkan ninyo. Pero, guro, Kung gusto mong tumaas ang antas mo, sundin mo ang nakasulat diyan. Yaw-yaw. Isa lang kayong mga albularyo. Sayang lang ang perang binayad ko sa inyo. Lahat kayo, lumayas ngayon din. Yaw-yaw. 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 Ayos lang yan. Tatay, mamamatay na ba ako? Hindi kita hayang mamatay lang ng ganyan. Hahanapin ko ang gurong Chanji, ililigtas kita. Pero itong sigurong Chanji, sino ba talaga siya? Isa siyang alamat. 10 taon na raw. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi ba? Ako si Gurong Chanji. Gurong Chanji, maraming salamat sa pagligtas ng buhay ko. Ginoong Qin, nagtagpo ang landas natin. Ito na siguro ang nakatakda. May 10 gamot para sa problema ng Qin. Maraming salamat, Guro. Ang gamot na ininom mo ay mula sa naibigay niya dati. Sayang at isa na lang ang natira. Ang ating pamilya Qin. Nagpadala kami ng maraming tao para hanapin siya. Pero bigo kaming lahat. Tanging anak ng Qin, kakaiba ang galing, ay nagdadala ng mabigat na kapalaran. May paraan para ligtas ang dalaga. At para na rin sa 100 taong kapayapaan ng inyong angkan. Itay, ano ba talaga itong sikretong paraan na sinasabi mo? Kapaligtas ba itong ko? Siyempre naman. Napaka-absurdo naman ng kondisyong ito. kaya ba niyo ako hinanap at pinabalik dito para lang? Maging kapalit niya sa pagiging manugang sa poder ng pamilya Song. Bumalik ka sa pamilya Wen, kaya parte ka na muli ng pamilyang Wen. Kahit paano, dapat ay makatulong ka man lang sa pamilya Wen. Kapatid, si Lola ay ginagawa lang ito para sa ikabubuti mo. Nagtiis ka na matinding hirap sa liblib na lugar na yon. Ang maging manugang ng pamilya Song ay isang tiket sa maginhawang buhay. Kung napakaganda niyan, bakit hindi na lang ang kuya mo? Probinsyano, matuto ka naman makisama. Bakit ang kapal na mukha mo? Ang pagiging manugang sa pamilya Song ay napakalaking karangalan na para sa'yo. Kung karangalan, mas mabuti kay kuya. Anong kalokohan yan? Ang pag-aasawa ng mga anak ng pamilya Wen ay laging ang punong kamag-anak ang nasusunod. Itong si Miss Song wala naman sigurong problema sa kanya, di ba? Tingnan ang bibig. Kilalang angka ng Song. Ay edukada, may magandang asal, napakaganda, at may katawang nakakaakit. At napaka-elegante ng tindig. Tigilan mo yung mga pinagsasabi mo. Huwag na lang po. Sa bundok ako lumaki eh. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kung ayaw mo, lumayas ka na rito sa pamilya Wen. Kakauwi ko, alis na agad. CJ, pero may isa lang akong kondisyon. Kapag pumayag kayo, alis na ako agad. Pumayag ka, ibibigay ko lahat. Bakit ka nakangiti? Masaya lang po ako kasi narinig kong may pag-asa nang gumaling ang dalaga. Walang matutuwa sa balitang yan. Ano? Kukunin si Wensiao niyan para maging manugang sa poder natin? Para maging asawa ko? Nakakaloko naman to. Ang Gurong Chanji ay isang eksperto. Tiyak na tama ang pamamaraan niya. Sitwasyon mo ngayon, too. Kailangan mo talagang gawin ito. Sa tingin ko, napakaganda nito. Mapapagaling pa ang sakit ng dalaga. At masosolusyonan na rin ang kanyang buhay pag-ibig. Jiang Sui, parang hindi ka na. Kasya sa loob ng kotseng ito, ah.
Bumaba ka na nga. Huwag po kayong magulo. Nagmamaneho po ako. Magpakasal sa isang lalaking hindi ko pa nakikita kahit kailan. Mukha ba akong tanga sa paningin mo? Binibining Song, pasensya na sa paghihintay ninyo. Ang gwapo niya. Uy, Binibining Song, sa araw na ito ay ipapakilala ko sa iyo ang iyong magiging asawa. Ito ang binatang anak ng pamilya namin, na siyang iyong magiging kabiyak, si Wen Xiaonian. Yan ipapakasal. Ganyan lang. Ni wala man lang maskulado sa dibdib. At ang puwit, hindi naman kaaya-aya ang hugis. Pero ang mukha, sa totoo lang, may itsura naman. Ano bang problema nito? Bakit may kuryente ang katawan niya? Ah, Binibining Song, itong nakababata kong kapatid. Lumaki kasi sa kabundukan. Kaya natural lang na mas malakas ang puwersa niya ng kaunti. Pasensya na po kung nasalitan niya ng di sinasadya. Maupo muna kayo. Talagang paumanhin po. Pero mas pogi pa rin si Kuya Yan Xiao. Binibining Song. Dahil meron ka ng kasunduang kasal. Kay Xiao niyan, tama na yang paggawa ng mga bagay na nakakapagbigay ng maling akala. hay, Si Kuya Yan Xiao lang talaga ang nakaintindi sa akin. Binibining Song, kitang-kita ko ang pagnanasa ng mata mo kay kuya. Bakit hindi na lang si kuya ang magpakasal sa order ng Song family? At saka, may kasunduan na rin ako sa iba. Anong kasunduan? Isa ka lang hampas lupang galing bundok. Kahit may kasunduan ka pa. May tatapat ba yan kay Binibining Song? Nga, sino pa bang mas maganda? At mas mabait kay Binibining Song? Wala akong interes sa kanya. Ano? Wala kang interes sa akin. At bakit? Kasi pangit ka. Sino ka ba para magsabi niyan? Ako si Song Demi. Marami na akong naging lalaki. Ang isang katulad mo, ni hindi karapat dapat maglinis ng sapatos ko. GNG, Song, kumalma. Huwag sirain ang ugnayan natin. Wen Xiao niyan, isang basurang angkan lang kayo para makipagkasundo. Sa isang buraot na tulad mo. Paano yan may kukumpara sa angkan ni Binibining Song? Paano kung ikumpara sa angkan ng Kin? Ikaw at ang Kin, yung panganay na babae ng Kin. Si Kin Muyao, magkakagusto sa'yo? Maniwala ka o hindi? Hindi ito tungkol sa paniniwala. Talagang hindi ako naniniwala. Isang angkan na napakadakila ang Kin. Kaapat dapat ka ba sa kanila? Pangit na pala ka, gusto ng season. Katawa-tawa, matandang babae. Kung ayaw ng pamilya when na makipag-alyansa sa pamilya Song, hindi nyo kailangang gamitin ang angkan ng Kin bilang palusot. Ikaw, walang hiya kang bata. Sapat na ang pagiging suwail mo. At ngayon, nagsisinungaling ka pa gamit ang angkan ng Kin? Ang pamilyang Kin ba? Kaya ba nating galitin? Totoo lahat ng sinasabi ko. Totoo? Six, kung totoo yan, tawagan mo. Ngayon din ang panganay na babae ng Kin. Kung aminin niya ang kasunduang ito, tigilan ka na namin. Sige, tatawagan ko na siya ngayon. Bakit walang sumasagot? Ay, baka lumabas siya. Medyo pagod na ako. Mauna na ako. Bye. Teka, huwag mong isiping ang Wen family. Ay parang palengke na pwede mong pasukin at iwanan na lang. Guardia. Tama na. Lola, may bisitang dumating sa pamilya natin. Walang bisita ang Wen family ngayong araw. Sabi niya, nandito raw siya para mandigaw. Iemi, sinong malang hiya? Gayon ang nangangahas na umakyat sa Wen family. Ang Song at Wen family ay nagkasundo na sa kasal. Alam ito ng buong syudad. At ngayon, may magtatangkang agawin ang nobyo ko. Tingnan nga natin kung sinong kapal na mukha ang gumagawa nito. Miss Song, sila po, galing sa Kin family. Paano? Nadamay pa ang Kin family dito. Ang Kin family. Hindi namin kayang kalabanin ang angka nila na Song family. Lola Wen, nairespeto kita bilang nakatatanda. Pero tignan nyo ito. Ano bang klaseng gulo ang pinagagawa ng Wen family nyo? Miss Song, pakiusap, kumalma ka muna. Baka ito ay isang malaking pagkakamali. Pero siguraduhin mo, sisiguraduhin ng Wen family, na may papaliwanag ito ng maayos sa Song family. Sage, kung ganun, mauna na ako at hihintayin ang paliwanag nyo. Sige. Kaysa kay Wen Xiaonian. Mas gusto ko pa rin
Si Kuya Yan Sao. Miss Kin, magsapo kayo. Lola, kinukuha namin ang mapapangasawa sa Wen family. Sa utos ng aming punong kamag-anak, nagdala ang Kin family ng kaunting handog. 5 villa, 2 kahon ng ginto, 3 sports car. Tama na yan, hayaan nyo silang makita mismo. Dumating ako para magtanong. Payag ako. Magpakasal sa poder ng angkan na Kim. CJ, Tara, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Kunin ang marriage certificate. Certificate? Bakit nagmamadali? May kailangan ba akong ihanda? Nagmamadali ako eh. Sandali, huwag ka munang umalis. May itatanong lang ako. When siya on yan, anong pinagagawa mo? Sa tingin mo ba mas magaling si Miss Kin kaysa kay Miss Song? Ay na ako sa akin, di ba? Hindi yan ang ibig kong sabihin. May gusto lang sana akong itanong sa kanya. Tingnan mo, itong. Ito bang angkan na Kin ay sayo? sino ka ba? Wen Xiao yan. At sino ka naman? Ako ang lihitimong panganay na tagapagmana ng angkan na Wen, si Wen Yan Chao. At siya, isa lang siyang anak sa labas na gwapong lalaki na pinalaki ni Tay. Paumanhin, nagkamali kami. Tara na. Sandali, Miss Kin, may pinirmahan na siyang marriage contract. May kasunduan ka na pala? Wala. Sinusungaling ka, di ba kanina lang, kasama mo si Miss Song. Pumirma kayo ng kontrata. Kaya saang angkan mo gustong magpakasal sa poder ng babae? Sa kanila o sa angkan ko? Sa inyo na lang siguro. Wen Xiaowen yan, ano ba talagang pakay mo? Magpapakasal sa poder ng babae. Eh, paano na si Misong yan? Di ba nandyan naman si kuya? Tara na. Paalam. Wow. Wow. Sa'yo ba tong sasakyan? Siguradong napakamahal nito. Talaga nga. Pare-pareho lang talaga kayong mga lalaki. Pera ko lang ang habol ninyong lahat. Okay lang to. Ang yaman mo talaga. Gusto ko talaga ang mayayaman. Dahil nagdesisyon na tayong magpakasal. Siguro dapat magkakilala muna tayo, hindi ba? Hello, ako si Wen Xiaonian. 24 anyos. Malakas kumain, malusog ang pangatawan. Walang kakaibang sakit, walang bisyo. Mas bata ako sa'yo ng 2 taon. Mukhang ang mas bata ng kaunti, pero okay lang sa akin yan. Huwag kang mag-alala, hindi ka talo sa pagpapakasal sa akin. Gustong gusto kita. O sige, kailan tayo magpapakasal? Bukas, alas 8, sa City Hall tayo magkita. Mauuna na ako. May isa pa akong tanong, ano ba yung magpakasal sa poder ng babae? Ang magpakasal sa poder ng babae ay, Punta ka rito, ako bahala sa'yo. at kung magkakaroon tayo ng anak sa hinaharap, Sa apelyido ko susunod ang bata. Ibig sabihin, libre ang pagkain na tirahan ko sa poder nyo. Ayos yan. Bukas, kukunin ko ang marriage cert. Magkita tayo bukas. Wen Xiaoyan, nakakahiya ka. Ano ba yung ginagawa mo? Ibinabagsak mo ang dangal ng angkan naming Wen. Ano bang ginawa ko? Magpapakasal ako bukas, kaya mauuna na ako. Tumigil ka diyan. Salamat sa bulaklak. Mauna na ako, bye. Hayop kang bata ka. Pinapagalit mo ako. Hello, Dad. Kumusta?
Nasiyahan ka ba? Nasiyahan naman. Sobrang bilib ko sa'yo. Nabalitaan ko na si Wen Xiaoyan. Pagkatapos umalis sa angkan ng Wen, ay napakatagal na tumira sa probinsya. Hindi siya ganoong naging exposed sa labas ng mundo. Kunwari ay isa siyang napaka-inosenteng bata. Inosente. Sobra kang mayaman. Gusto ko talaga ang mga mayayaman. Itong kasunduang pakasal ay isang dekada nang napagplanuhan. Dalawa kayo, magmadali na kayo kumuha ng lisensya sa kasal. Tungkol sa sakit mo, huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Kung hindi, muling magkakagulo sa Maynila. Nakuha ko po, Dad. Wala pa rin magbalita mula kay Gurong Tianji. Wala pa po, miss. Mayroon ka naman ng Ginoong Wen. Bakit mo pa hinahanap si Gurong Tianji? Akala mo ba gagaling ako sa kasal? Jiang Xu. Gamitin mo naman yung utak mo at mag-isip ka. Isip-isip din pag may oras. Tama, itong si Wen Sao niyan. May kakaiba nga talagang ugali. Pero, hindi mahuhulaan ang kinaroonan ni Gurong Tianji. Para siyang dragon, ulo lang, walang bontot. Mahirapan tayong mahanap siya. Wala pa rin ang kapanan siya. Opo, miss. Bagamat hindi matibay ang basehan ng kasal mo. Sa palagay ko, bagay kayo ni Ginoong Wen. Tingnan mo. Ikaw na ayaw sa dumi, pero kay Ginoong Wen, hawak kamay. At sa tingin ko, napakagwapo rin ni Ginoong Wen. Mahal ko, gusto kita. Pakasalan mo ako. Bakit hindi pa rin ako makausad sa susunod na antas ng aking pagsasanay? Sino yan? Guro, bakit hindi ko pa rin makamit? Yung antas na sinasabi nyo, Kailangan mong bumaba ng bundok at masdan ang mundo. Makihalubilo ka sa mga bagay at damdamin ng mortal na mundo. pero wala akong interes sa mga makamundong bagay na yan. Gusto ko lang tuparin ang huling hiling ng aking ina. Naipalibing siya sa tabi ng aking ama. Itong pagsasanay na ito. Pagtalikod sa mundo at pakikisalamuha rito, Xiaoyan. Simula pagkabata, wala kang masyadong emosyon. Kung gusto mong, kailangan mong maranasan ang hirap ng mundo. Unawain mong mabuti ang mga damdamin at relasyon ng mga ordinaryong tao. Wag na yan, sa susunod na lang. Kontrata ng kasal, kakailanganin mo rin yan. Anong tinitingin-tingin mo? May diferensya ka ba sa utak? Posible kayang ito na yung makamundong damdamin na sinasabi ng aking guro. Bakit ganyan lang ang suot mo pagpunta rito? Lakad na. O sige, tapos na tayong kumuha ng lisensya. Sabihin mo na sa akin ngayon kung nasaan si Gurong Tianji. Sino ba si Gurong Tianji? Hindi mo alam kung sino si Gurong Tianji. Eh paano na ng sakit ko? Anong sakit? May diferensya utak ko. Jiang Xu. Asikasuhin mo na ang diborsyo. Hihintayin kita rito. Senyorita, gising ka na. Inatake na naman ba ako? Paano ako nakauwi? Si Ginoong Wen ang pumasan sa'yo pa uwi. Sino? Si Ginoong Wen, binigyan ka niya ng ilang tusok ng karayom at gumaling ka agad. Kung ganoon, pati ba damit ko, siya rin ang nagpalit? Hindi. Ako ang nagpalit ng damit mo. Nasaan na siya? Inatawag siya ng mga Wen. Sa party mamayang gabi, kailangan mapasama mo talaga, yan si Miss Song. Kinasal na kami ni Qin Muyao. Hindi ako pwedeng pumunta sa party mamayang gabi. Ano? Probinsyano kang hampas lupa ka. Nagpakasal ka kay Qin Muyao? Tingnan mo, tong marriage certificate. Nakakita ka na ba nito? Wen Xiaoyan, Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mo malaman, kung nasaan ang punto ng tatay mo para pag-isahin sila ng nanay mo. Eh di wag kang sumunod sa akin.
CJ, nang nga. Kung ako sa pagkakausapin si Song ng asasinan. Isang from di na galing bundok. Paano makakapasok sa pamilya Kin? Ang may kapatang makapasok sa pamilya Kin ay ako. Hay naku. Huwag kang Gamitin mo naman yung utak mo. Pinapunta ko na siya sa party ni Miss Song. Alam mo na ang gagawin mo sa susunod, hindi ba? Dapat mong malaman kung ano ang gagawin. Xiaon yan. Anong kailangan mo sa akin? Tungkol sa huling pagkakataon, mali ang ginawa ni Kuya. Halika, tagay tayo. Hindi ako umiinom. Kung inumin mo to, kalimutan na natin ang lahat ng alitan. Sasabihin ko sa'yo kung saan ang punto ni Itay. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Xiaon yan. Xiaon yan. MS Song, makita tayo sa kwarto 606. Kuya Yansao. Nandito na si Demi. Ha, bakit si Wen Xiaonian yan? Pero ang mukha naman niyang ito. Pasok na pasok sa palasa ko. Sige, hayaan mong si At ang mag-aalaga. Mag-aalaga ng mabuti sa'yo. Gising ka pala, Xiaonian. Nagulat mo ako. Aba, Xiaonian na bata. Di ko inakalang trip mo pala ito. Gusto rin ni Ate na nasasaktan. Nasaan si Wen Xiaonian? MS Kin, nakita ko kanina. Pumasok si Wen Xiaonian at MS Song sa hotel. Sa kwarto 606. Jiangsu, tara na. Ay, MS Kin. MS Kin, ito po yung kwarto. Bonso, sige pa. Gusto yan ni Ed. Wen Xiaonian, Bonso, ako. Huwag, hindi ko na kaya. Wen Xiaonian. Ito, sobra na to. Kakakasalan ninyo ni Miss Kin itong si Wen Xiaonian. Tapos gagawa na siya ng ganito. Kung ako sa inyo, ako, sa totoo lang, hindi ko kayang gawin yan. Jiangsu. Mas tayo. Miss. Si Sir Wen, baka naman naakit lang yun ni Miss Song. Wala nang sasak. Magpapa-annulment na tayo. Muyao, sandali lang. Dire-diretso ako ngayon sa bahay para kunin ang dokumento ni Wen Xiaonian. Hintayin mo ako doon sa City Hall, ha? Hintayin mo talaga ako. Itong si Wen Xiaonian na napakawalang hiya. Talaga, isang malaking kahihiyan. Kakaiba to. Hindi sila naghubad. Pero bakit ang ingay? Wen Xiaonian, tumigil ka sa pagtutulog-tulugan. Oy, gising na dyan. Bakit ako nandito humihiga? Paano kayo napunta dito? Tingnan mo, halatang hindi ginamit itong kama. Kumpleto pa ang suot ni Song Dami. Ibig bang sabihin, may somnambulism ba si Wen Xiaonian? Nung nag-walk-in siya, hindi niya sinasadyang nasaktan si Song Dami. Wen Xiaonian, makinig ka dito. Wala akong pakialam kung gaano kakalat ang love life mo dati. Pero ngayon, mag-asawa na tayo sa papel. Mas mabuting magtino-tino ka na. Anong ibig sabihin yan? Simula ngayon, bawal na ang walang kwentang laro. At matulog kasama ng ibang babae sa isang kwarto. Naiintindihan mo ba? Hindi pwede yan. Ano na sinabi mo? Noong nasa bundok ako, gustong-gusto ng nakatandang disipulo ko. Tuwing natutulog kami sa isang kwarto. Ano ba naman ang masama matulog sa isang kwarto? Pwede naman kaming magkwentuhan, magnilay, pwede rin kaming maglaro ng baraha. O sige, pwede na. Sige na, pwede maglaro ng baraha. Pero iba, hindi pwede. Ano ba? CJ, Ang totoo niyan, may itatanong ako sa'yo ngayon. Kaya mo bang gamutin ang sakit ko? kaya ko. Pero mahirap ito, yay. Kakailanganin ko ng mas mahabang panahon. Ano ba ang mga kondisyon mo? Sabihin mo lang, Matutulungan mo ba akong mahanap ang puntot ni Wenshan? Wenshan,
Siya ang panganay na anak ng mga Wen at ang aking ama. Sige, ako na ang bahala. Sige, napagkasunduan na yan. Saan ka ba nakatira ngayon? Sa poder ng mga Wen. Sa itsura mo ngayon, mukhang hindi ka na rin magtatagal sa poder ng mga Wen. Ganito na lang, bukas, lumipat ka na rito para magamot mo ako. Tara. Wen Xiaonian, Anong nangyari? Ikaw, pinalayas ka ba ni? Qin Muyao, no? Sinasabi ko sa'yo. Buti nga sa'yo. Bakit naman niya ako palalayasin? Tumigil ka sa pagpapanggap. Alam ni Qin Muyao ang ginawa ninyo ni Song Demi. Sa tingin mo, tatanggapin ka pa ba niya bilang manugang? Payag naman sila. Lilipat na ako sa mansyon ng mga Qin. Para matulog kasama si Muyao. Anong sinabi mo? Wen Xiaonian, talagang lilipat ka. Sa poder ng mga Qin, ang pamilya ni Qin Muyao? Legal na magsama kami ni Muyao, may problema ba? Huwag mong isiping paglipat mo sa poder ng mga Qin, ligtas ka na. Kapag pinalayas ka ng pamilyang Qin, mas mabuti pang bumalik ka na agad sa bundok na pinanggalingan mo. At huwag ka nang magpakita sa mga Wen para manghiya. Bakit parang? Parang inggit ka lang sa akin. Bahala ka na, hindi na kita kakausapin pa. Kailangan kong magmadali papuntang mansyon ng mga Qin. Akin na yan. Ginoong Wen, pasok po kayo. Ginoong Wen, sobrang linis po sa loob. Kukuha po ako ng tsinelas para sa inyo. Ginoong Wen, Ang taas-taas dito. Tanaw kaya ang Kinyunsek mula rito. Ang liip-liip tingnan nung sasakyan. Mas maganda pa rin ang tanawin sa bundok natin. Okay ba? Pwede na. Pwede na rin. Tapos ka nang tumingin? Pwede na tayong magtrabaho. Simula bukas ang paggamot. Alas 8 ng umaga dito magkita-kita. Nga pala, ako ang gagamot sa'yo. Sagot mo ang tira at pagkain ko. Ayoko sinyas kung makalimutan. Tuwing alas 5 na hapon. Manonood ako ng AJ, kaya huwag kang makikipag-agawan. Bawat kwarto sa bahay na ito ay may telebisyon. Hay salamat, napanatag din ako. Magpapahinga na muna ako. Alin ba ang kwarto ko? yun. Yun po Ron. Salamat. Lola, yung Wen Xiaonian na yun. Lumipat na sa mansyon ng mga Qin. Paano na ako magkakaroon ng pagkakataon? Yenny, noong huling dalaw ni Miss Qin, ika agad. Ang napili niya. Tama. Di natin nakalaing ginulo pala ng Wen Xiaonian na yun. Kaya, puntahan mo ang mga Qin bukas. Gusto kong malaman kung anong pinaplano ni Wen Xiaonian. Kung anong pakulo ba. Ang taong nagustuhan ko, akong si Wen Yanxiao. Kahit kasal na sila, agawin ko pa rin. Sides po, Lola. Yan Xiao, lalaki ka namang nag-aral ng medisina. Dalawin mo naman yang si Song Dami sa amin ng mga Song. Yung relasyon nating dalawang pamilya, hindi dapat lumala. Lola, napuntahan ko na po. Yung sundami na to, sobrang nasira ang mukha sa pagkakagulpi. Malamang, wala na akong gamot dito. Ha? Grabe naman ang pananakit ng Wen Xiaonian na yun. Maaga o huli, pabigat lang siya sa pamilya natin. Ako na to. Hoy, dahan-dahan lang ha. First time ko to, masakit yan. Ay, pasensya na. Tiisin mo lang saglit, matatapos din to. CJ, Ayos na. Okay ka lang. Itong malaking pilak na karayom ko, mabisa nga, pero masakit lang talaga.
yung tingin-tingin mo? Ka-acupuncture lang sa akin ni Xiao yan. Miss King, nag-aral din ako ng medisina. Pinapunta ako rito ni Lola. Patingnan kung makatutulong ako. Hindi na kailangan. Ako ang gumagamot sa kanya, walang ibang pwedeng humawak. Ikaw, isang hamak na taga-bundok na. Ang kute mo pala, saan ka nag-aral? Sinong nagturo sa'yo? Sasabihin ko, matutulala ka sa gulat. Si Wang Fugi. Wang Fugi. Miss King, itong si Wang Fugi. Wala pa akong narinig niyan. Taga-probinsya siguro. Nagpapanggap lang na marunong manggamot? Kino-question mo ba ang desisyon ko? Aba, Wen Xiao niyan. Ha? Ano bang klaseng gayuma? Ang pinainom mo kay Qin Muyao at ganyan na lang ang tiwala niya sa'yo? Jiang Xu. Hindi mo nakita natin. Binatang Wen, diyan ka na. Bye-bye. Lola, Anong nangyayari at nagkakagulo kayo? yang si Wen Xiao niyan, talagang napakakupal. Huwag kang mag-alala, ayusin yan ni Lola. Mahal na Lola. Masama, sinalakay ng Song ang kumpanya natin. Sobrang laki ng pinsala, lubog tayo sa pagkalugi. Nagkakagulo na ang lahat ng shareholders ngayon. Paano nangyari yan? Mahal na Lola, balita ko po ang binata nating si Wen Xiao niyan. Nakasakit daw po ng damdamin ni Miss Song, kaya ginagantihan nila tayo. Yang si Wen Xiao niyan na yan. Kasalanan niya to lahat. Yang si Wen Xiao niyan na yan, isa talagang malas na bituin sa buhay natin. Kailangan na nating parusahan ng mabiga. Lola, noong pumunta ako sa pamilyang Qin, nalaman kong may alam din sa medisina si Wen Xiao niyan. Kung talagang wala ng ibang paan, sa pagkakataong ito, papuntahin na lang natin si Wen Xiao niyan para gamutin si Miss Song. Kapag napagaling niya, titigil na ang pamilyang Song sa panggigipit sa atin. Kung hindi naman niya mapagaling, hayaan siyang magsilbi kay Miss Song. Maging parang kalabaw at kabayo habang buhay. Sige, papuntahin niyo rito yung malas na yon. Wen Xiao niyan, dahil sa ginawa mo kay Miss Song, napilitan si Lola na magpakumbaba para humingi ng tawad. Kung magagamot mo si Miss Song, pagbibigyan ka na lang nila. Hindi ba nag-aral din naman ng medisina si Kuya? Bakit hindi ikaw ang gumamot kay Miss Song? Kasalanan mo yan, bakit ako ang sasalo ng problema mo? Tama ka nga naman. Sige, pupuntahan ko na lang sila. Ang angas nyo naman. Iho, naglakas loob ka talagang pumunta rito. Ako na mismo ang pipinsala sa'yo ngayong araw na to. Patawad. Anong sabi mo? Lakasan mo, di kita marinig. Patawad. Tingnan mo tong mukha ko dahil sa'yo. Ilang araw tuloy akong di makalabas. At yan, 2 salitang patawad lang ang kapalit. Eto na lang. Dilaan mo ang sapatos ko ngayon para luminis. At mapapatawad na kita. Sobra-sobra na yang hinihingi mo. Hindi ko kayang gawin yan. Ayaw dilaan. Gulpehin nyo. Huwag kayong gagalaw. Sige, sige, dito, sundutin nyo sa ilong. Suntukin nyo. Halika. Sorry. Alam kong mali ako. Ika naman, patawarin mo na ako. Tumayo ka na dyan. Pasensya na, nung gabing naglalakad ako ng tulog. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pero mayong nagpabugbog ka rin sa akin. Quits na tayo. Sige, paalam. Hello. Sino na hinahanap mo? Hinahanap ko si Kim Muyaw. May dala akong gamot para sa kanya. At sino ka naman? Ako ang asawa ni Kim Muyaw. Yan single ang presidente namin. Isang hampas lupa ka lang. Nanangahas ng maganda siya sa presidente namin. Anong hampas lupa? Tara na, dalhin mo na ako sa kanya. Kapag hindi pa siya uminom ng gamot, baka mahuli na ang lahat. Malusog ang presidente namin. Lakas ng loob mong sumpain siya. Security, palabasin niyo nga to. Hoy, anong ginagawa mo? Halika na. Bakit siya nandito? Papuntahin mo siya sa opisina ko. Sage, Mrs. Gino, dito po.
Wow. Ano ba nang ginagawa niyo dito? E-commerce. Ano yon? Yung pagbibenta ng kung ano-ano sa mga tao sa pamamagitan ng internet. Kumikita ba? Malaki ang kita. Pero wag na kayong magtanong. Inumin mo na ang gamot. Inom na. Paano ko inumin kung di mo bubuksan? Hay, naku. Para kang si Zangruhua kung umasta. Sino ba yung si Zangruhua? Siya yung pinakatamad na asawa sa bundok namin. Buong araw walang ginagawa, asawa niya lahat ang trabaho. Pwede bang wag mo kong titigan habang umiinom? Anong gagawin ko? Bahala ka. Umiti ka nga, umiti. Itabi mo yan. Anong klaseng basura to? Anong malignong to? Magpakita ka't susupalpalin kita. Nakakatuwa to ah. When siya on yan, hindi ko talaga maisip. Sa mundong puno ng panloloko at pagsasamantala, na may tao pa palang kasing dalisay ng isang bata na tulad mo. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Ma'am, may engranding salo-salo ang mga gungayong gabi. Inimbitahan kayo ng asawa mo. Ako? Sakto, kailangan ko pang umuwi para magbihis. Si Onyan, samahan mo ko sa bahay para magbihis. Sasama pa ko. Kailangan pang magbihis ang abala naman. Siyempre, kung pupunta ka sa isang event, dapat maganda ang suot mo. Maganda ang suot. Nakuha ko na. Bakit, Lola? Yan Xiao, buti nakabalik ka. Balita ko, ang pamilya Gu ay nag-organisa pa talaga ng isang welcome dinner para sa tinaguriang financial king na si Miss Lucy. Ang pamilya Gu ay kilalang angkan sa mundo ng pinansya. Maaming elitista ang nag-agawan sa kanila. Kaya naman, mag-ayos kang mabuti. Ayusin mo ang sarili mo ng bonggang-bongga. Pumunta ka sa bangkiting yon at makipagkilala ka sa mga bigating negosyante. Saich, Lola, naiintindihan ko na. Sedge, Lola, naiintindihan ko na. Ito na lang ang susuotin ko. At si Onyan, handa ka na ba? Si Emarwen, nasa kwarto pa yata siya nagbibihis. Dapat, malapit na. Gusto mong tingnan natin. Tara. Bakit naman ganyan ang suot mo? Hindi ba't sinabi mong magsuot ako ng mukhang mas magandang damit? Komportable at mainit kaya tong damit na to. Ang ganda, di ba? Ikaw ay manugang na ng angkan ng king ngayon. Paglabas mo, mukha ka ng angkan ng king. Hindi mo ba kayang magbihis ng formal tulad ko? Magbihis tulad mo. Nang formal? Walang problema. Sige, mauna na ko. Pasusunduin na lang kita mamaya. May isa akong kapatid na lalaki na galing sa bundok. Ang pangalan niya Wen Xiao niyan. Iwan ko ba, pero nabaling niya. Nang husto si Miskin Muyaw. Maya-maya, pagdating niya, tulungan niyo kung light-lightin siya. Isang hampas lupang galing bundok, nagkakandara pa sa isang kin, wala kayong alalahanin. Pagdating niya, ipapahiya ko talaga. Kaya sa inyong dalawa ako, asa mamaya. Bahala na kami. Ah, Miskin. Maligayang pagdating, pasok po kayo. Minamahal na mga panauhin at kaibigan, ang pagsalubong. Paasarina ng pinansya.
si Miss Lucy ay mag-umpisa na. Aking mahal. Aking mahal. Wen Xiaon yan. Sa napakahalagang okasyong ito, ganyan ang suot mo? Hindi ba kahihiyan yan sa pamilya Wen? Isang lalaking ganito. Lakas pa ng loob na magpakasal sa poder ng isang kin? Talagang dinudumihan niya ang pangalan ng kin. Ano? Hindi ba maganda ang damit na to? Pinasuot ito sa akin ng aking asawa. Kailan ko sinabing magsuot ka ng ganyan? Hindi ba't ikaw ang nagsabing magbihis ako ng formal? Tulad mo. Tingnan mo, pareho tayong nakapalda. Bago dumating si Miss Lucy, inimbitahan ko ang sikat na aktres. At tumutugtog ng gosheng, si Miss Sukin. Maghandog ng isang piyesa. Salubungin natin siya ng buong palakpakan. Bakit ka tatango? Huwag mong sabihin. Akala mo ay binabati niya ako? Sino ka ba sa akala mo? Probinsyanong gaya mo. Akilala ka niya? Yang si Miss Sukin. Hindi lang magaling tumugtog ng gusheng, napakaganda pa. Yan ang nililigawan ng mga mayayamang anak ng kilalang angkan sa Maynila. Paano kanya makikilala, isang tulad mo? Maraming salamat sa inyong suporta. Hindi ko inaasahang. May matandang kaibigan pala ako rito ngayon. Yan Xiao, hindi ba ikaw yung tinutukoy ni Miss Sukin na kaibigan? Di ba dati, hindi ba ikaw yung nagturo kay Miss Sukin? Nga, no. Kaya naman pala noong paakyat si Miss Sukin sa stage. Sa direksyon natin siya bumati. Ikaw pala yung matandang kaibigan niya. Kaya pala. Yan Xiao, mukhang gusto ka talaga ni Miss Sukin. Noon kasi, nagturo talaga ako kay Miss Sukin. Pero hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng mahabang panahon, natatandaan niya pa ako. Isa rin pong eksperto sa gusheng ang kaibigan kong ito. Sa susunod, anyayahan natin siyang tumugtog para sa inyo. Sige na nga. Dahil porsigido si Miss Sukin. Sa aking talento, wala akong magagawa kundi ipakita ito sa inyo. Tigil! Wen Xiaon yan, anong gagawin mo diyan sa taas? Nga, kung sino-sino ka lang, umaasa kang. Mapapansin ka ni Miss Su, Nakababatang disipulo, ang tagal na. Nakakatandang disipulo, ang tagal na rin. Maupo ka. pinatugtog siya ni Miss Sukin. Anong nangyayari? Marunong palang tumugtog ng gusheng ang promding ito? Impossible! Kahanga-hanga. Sino ang ginoong ito? Ako si Wen Xiaonian. Ako ang nakabataan disipulo ni Sukin. Isa siyang henyo. Pinupuri mo ako, unang kamag-anak ng Diyo. Hindi ba't lumaki siya sa liblib na bundok? Paano siya marunong tumugtog ng gusheng? At paano niya nakilala si Sukin? Anong kaguluhan ito? Bakit napakaingay? Lucy, nandito ka rin sa wakas. Kanina ka pa naming lahat hinihintay. Pasensya na, delayed ang flight ko. Halika rito, may ipapakilala ako sa iyong dalawang kaibigan. Siya ang kilalang gusheng virtuoso sa buong mundo, si Miss Sukin. Hindi mo na kailangang mapakilala. Siya ang aking nakatatandang disipulo. Kilala ko siya. Nakatatanda, tagal na. Kung gayon, itong kanyang nakababatang disipulo. Malamang kilala mo na rin. Hindi na kailangan. Siya ang aking nakababatang disipulo. Bakit ganyan ang suot mo rito? Magandang araw, ikalawang disipulo. Bakit? Hindi ba maganda ang damit ko? Ikaw, magpakilala ka sa lahat. Ang lalaking ito, ang aking nakababatang disipulo, ang pangalan niya ay Wen Xiaonian. Karamihan ng investments ko. Siya ang nagrekomenda. Yan Xiao, hindi ba sinabi mong galing sa liblib na bundok ang pinsan mo? Iyon na nga. Paano siya marunong tumugtog ng gusheng at magrekomenda ng investments? Saan yan ang galing sa bundok? Wen Yan Xiao, anong pinaggagawa mo? Gusto mo kaming ipahiya? Sa nakababatang disipulo ni na Miss Sukin at Miss Lucy. Gusto mo kaming ipahamak? Impossible ito. Impossible ito. Isang lalaking galing sa bundok. Paano ka marunong tumugtog ng gusheng at may alam sa investment industry? Hindi ako naniniwala. Tumahimik ka, kaibigan ko. Huwag mo siyang dinudumisan ng walang saysay. Punong ka mag-anak ng Gu. Makinig ka, hayaan mong ipaliwanag ko. Ginoong Wen, ang angkan ng Gu, ay hindi ka na tinatanggap rito. Guardia, ilabas ninyo siya rito. Ginoong Gu, isa lang siyang promdi. Ikaw, bitawan mo ako. Huwag. Pasensya na talaga. Wen Xiaonian, ang lalim ng tinatago mo, ha? Talagang hindi ko inaasahan yan. Sabi mo ikaw si Wen Xiaonian, ang anak, na pinalaki sa liblib na probinsya ng pamilya Wen at saka nakababatang disipulo ni na Yen, Sukin at Yen, Luxi. Ilan pa ba talaga ang pagkatao mo? Wala yang mga yan. Iisa lang ang tunay na pagkatao ko. Ano naman yon? Ang asawa mo, syempre.
Ginoong Wen, nahanap na namin ang puntod ng inyong ama. Ipapadala na lang po namin ang lokasyon sa inyong telepono. Ma. Sa wakas, matutupad na rin ang hiling mo noong nabubuhay ka pa. Ma. Dinala na kita kay Papa. Pa. Ma. Sana masaya na kayo riyan. Ako na po ang bahalang mag-alaga kay Mama. Ma. Sa wakas, natupad ko na rin ang hiling mo. Tigil! Tigil! Sige na, bilisan nyo. Go! Bossing! Huwag kayong gagalaw. Bakit? Anong kailangan nyo? Bayad muna kayo ng toll fee bago makadaan. Anong klaseng toll fee naman yan? Dadaan ka rito. Tapos nakita mo kaming dalawa? Di magbayad ka. Huwag ka nang umangal, ilabas mo na lahat ng pera mo. Bilisan mo. Ay. All day pala kayo eh. Kung ganyan at gusto nyong manloob. Handa na kayong masapa. Sej, santukin mo ko. Halika, dito mo ko suntukin. Dali. Aray, aray. Dugo. Boss. Nilabanan mo ko? Hintayin mo lang, huwag kang alis. Hihintayin namin kayo. Ang bobo nyo naman, may sinuntok ba kayong iwan? Sa pinangyarihan, Siya ang sumuntok sa amin. isang tao lang, natalo kayong lahat. Sino ba sa atin ang gangster? Ha? Ikaw ba sinaktan mo? Guro, kasalanan ko po. Hindi ko napigilan ang mga tauhan ko. Guro. Tama mo ako, guro. Tumayo ka na. Turuan mo sila ng magagandang asal, naiintindihan mo. Huwag mo na akong hilahin. Nandito na ako sa bahay. Guro, dito ka nakatira. Sage, bukas pupuntahan ulit kita. Huwag mo na akong puntahan. Naku, gusto ko talagang pumunta. Sige na, bahala ka. Saan ka ba pumunta ngayon? Pwede bang huwag ko na sabihin? Pumunta ka ba sa Wenshan Cemetery? Sinundan mo ko. Ako. Napadaan lang ako doon. Sinundan talaga kita. Kasi gusto kong mas makilala ka pa, malaman ang sitwasyon mo. Hay, alam mo, ang totoo, bumaba ako ng bundok. Para to pa rin ang huling hiling ng nanay ko. Gusto niyang mailibing siya sa tabi ng tatay ko. So, sino yung babaeng naghatid sa'yo kanina? Disipulo ko siya. Disipulo. Halos magkasing edad lang kayo, disipulo mo siya. Sabihin mo nga sa akin, may gusto siya sa'yo, hindi ba? Wenshan yan. Ano ba talaga ang relasyon yung dalawa? Nagbibigay alam ako sa'yo ha, dahil kasal na tayo. Kailangan sa akin lang ang buong puso at atensyon mo. Kakaiba. Wala namang problema sa pulso niya. Uwi si Dad bukas. Asikasuhin na natin ang proseso ng kasal. Pupunta tayo sa pamilya mo para magbigay ng dote. Maghanda ka na.
Kakaiba talaga. Bakit kaya bigla na lang nag-alsa balya na ang ugali niya? Dad, Magandang araw po, Uncle Kim. Xiao Nian, pasensya na at nagmamadali ang pagpunta ko. Hindi ko alam kung anong klase ng bagay ang gusto mo. Ito ang meeting gift ko sa'yo. Bumili ka ng gusto mo. Gamitin mo yan ang walang limitasyon. Hindi na kailangan. Sige na, tanggapin mo na. Salamat po, Dad. Dad, siguradong pagod kayo sa biyahe sa aeroplano. Gusto niyo po bang magpahinga muna? Si Xiao Nian talaga, napakamatulong umunawa. Alam niya kung paano alalahanin ang matandang tulad ko. Ay, sir, yung kwarto niyo po, doon na pinapatulog si Ginoong Wen. Xiao Nian, sige na, magpahinga ka muna. May sasabihin lang ako ng ilang salita kay Yao Yao. Ah, sige po. Hindi kayo magkasama sa kwarto? Dad, yung Wenseon niya na yun. Wala talaga siyang gusto sa akin. Kalokohan yan, Yao Yao. Alam ko yan. Alam mo naman ang ugali ninyong mga babae. Siguradong nagsiselos ka lang. Dahil may kasama siyang babaeng kaibigan. Dahil kasal na kayo, kailangan niyong magtiwala sa isa't isa. At umunawa sa isa't isa. Naintindihan mo? Na, sige, alam ko na. Xiao Tzu, ngayong gabi, sa kwarto ka ni Yao Yao matulog. Ikaw, sa kwarto ni Xiao Nian pumunta ka, doon ka matulog. Ayoko. Hindi ako pupunta doon. Hay, sarap. Tulog na. Hoy, anong ginagawa mo? Tumahimik ka, inaantok ako, matulog ka na. Ano? Anong ginagawa mo? Sira ulo ka ba? May sarili kang kama tapos sa akin ka makikipag-agawan? Dad, Nagulat mo ko. Bakit ka lumabas ng kwartong yan? Hindi ba sabi ko sa'yo? Sa kwarto ni Xiao Nian ka matulog? yung Wenseon niya na yun. Pinalayas niya ako. Kayong dalawa talaga. Gusto nyo akong atakihin sa puso. Yao Yao, kasal ka na. May mga bagay akong dapat liwanagin sa'yo. Ano naman yun? Sa totoo lang, ang sakit mo, namamana yan sa ating pamilya. Gurong Tianji, ang namamanang sakit ng anak ko. Talaga bang wala ng lunas? Meron, pero ang anak mo ay kailangang magsilang ng anak bago siya mag-24 anyos. Ayon sa aking reseta, kahit mapagaling ko man ang anak mo, baka hindi na siya maaring magbuntis. Kaya nga, kailangan mong magkaanak bago ka mag-24. Bigyan mo ako ng apo, kahit isa o dalawa. Katapos, ipapagamot kita kay Xiao Nian. Patuluyan ng gumaling ang sakit mo. 24. Ha? Kaka-22 ko pa lang ngayon, masyado namang nagmamadali yan. Senyora, may mensahe mula sa angkan ng Kin. Ang punong kamag-anak ng mga Kin ay personal na bibisita sa ating angkan ng Wen. Talaga. Lola, kung ang punong kamag-anak ng Kin mismo ang bibisita rito, yan nagalit yan dahil kay Wen Xiao Nian. Naparito siya para isoli yan. Magandang balita. Magandang balita ito, Yan Xiao. Dumating na ang pagkakataon mo. Punong kamag-anak ng Qin. Naparito ako ngayon dala si Yao Yao para ihatid ang kanyang dote. Punong kamag-anak ng Qin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Balae. Kahit kasal na sa papel sina Xiao Nian at Yao Yao, dapat pa ring maihatid ng maayos ang kanyang dote. Ito po. Itay, masyado naman po itong magastos. May isa pang truck sa likod. Punong kamag-anak ng Qin. Ang sasarap na regalong ito. Lahat ba ng ito ay para kay Wen Xiao Nian? Siyempre. Kung may hindi kayo gusto, balae, sabihin nyo lang ng walang pag-aalinlangan. Isang malaking pagpapala para sa aming angkan ng Kin.
na maging bahagi namin si Xiaonian. Punong kamag-anak ng Qin, nagbibiro po kayo. Kalang. Itong si Wen Xiaonian kasi. Galing siya sa liblib na bundok, alang modo, walang pinag-aralan. Baka gusto ninyong pag-isipan si Yan Xiao namin. Ginoong Qin, ito ang pinakamataas na klaseng sa. Napakatapang at makinis ng lasa. Halika, tikman ninyo. Ginoong Qin, itong si Yan Xiao namin. Matangkad, guwapo, at may magandang pinag-aralan. Sa tingin ko, siya ang pinakabagay kay Miss Qin. Ibig bang sabihin ng kumpar ko, hindi ako marunong pumili ng tao, at mali ang napili kong asawa para kay Yaw Yaw. Ah, hindi, Ginoong Qin, huwag po kayong magkamali ng isip. Ang sa akin lang naman, iniisip ko rin ang kapakanan ng angkan ninyo. AME. Kung gayon na lamang pala kung maliitin ninyo si Xiaonian. Xiao Tsue, kunin mo ang mga regalo, at ilagay sa kwarto ni Xiaonian. Opo. Ay, ito. Naku, ito naman, ito. Kami na ni Wen Xiaonian ay kasal na ngayon. At iyan ay isang katotohanan wala sinuman ang makapagbabago. Ginoong Qin, huminahon muna kayo. May dahilan kung bakit ko ito sinasabi. Miss Qin. Balita ko hindi raw maganda ang inyong kalusugan. Itong si Yan Xiao namin ay nakatanggap na ng internship notice mula sa ST Luke's Medical Center. ST Luke's Medical Center? ST Luke's Medical Center, yon ang isa sa mga pinakamahusay na ospital sa buong mundo. Kapag natapos lang ni Yan Xiao namin, ang internship na iyan, maaari na siyang maging isang ganap na doktor sa ST Luke's Medical Center. Walang dahilan si Ginoong Qin para hindi ako piliin. Walang dahilan si Ginoong Qin para hindi ako piliin. Wala akong pakialam kung anong ST Luke's Medical Center pa yan. Si Xiaonian ay may alam din sa medisina at inaalagaan niya ng mabuti si Yaw Yaw. Ang manugang ng angkan namin, si Xiaonian lang ang kinikilala ko. Mukhang wala pa rin natutunan si Ginoong Wen. Sa nangyari sa banket noon, akala ko noong una ang panlalait ni Ginoong Wen. Kay Xiaonian, ay personal nilang gawain. Pero ngayong ako'y narito, ngayon ko lang nalaman, na ang buong angkan pala nila Wen ay laban kay Xiaonian. Miss Qin, Ginoong Qin, malaking hindi pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan? Ano ang balak mong gawin tungkol dito? Xiaonian, anong gusto mong gawin? Diretsahin mo lang. Ako ang tatapos nito para sa'yo. Ayoko na rin palakihin pa ang bagay na ito. As long as you sincerely apologize to me, okay na. Ano? Ako ang humingi ng tawad sa iyo? At bakit? Kung gayon tayo na, Teka lang, huwag muna. Yan Xiao, magsorry ka agad sa kapatid mo. Lola, Bilisan mo. Wen Xiaonian. Sorry. Kung hindi ako pumunta ngayon, hindi ko alam na ganito nakaapi si Xiaonian sa pamilyang Wen. Xiaonian, anak, napaka-inhustisya nito sa'yo. Ituring mong pamilya ang angkan Qin. Kung hindi ka nababalik dito, walang mawawala sa'yo. Xiaonian, humihingi ng paumanhin si Lola sa'yo. Wen Xiaonian, narinig mo ba yun? Personal na humingi ng tawad si Lola para sa'yo. Hindi pa ba tapos to? AMEA. Ni walang katiting na sinseridad. Umalis na tayo. Huwag kayong umalis, Padre di Pamilya Qin. Sabi ni Papa, kailangan na natin magsama sa isang bahay. ah, si Jay, doon ka ba matutulog o dito? Hindi pwede yan. Ito maganda. Ito ang gusto ko. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako sininyasan kanina lang? Anong sininyas ko? Normal akong babae at ikaw ay isang lalaki. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Wala akong maintindihan sa'yo. Mag-asawa na tayo sa tunay na kahulugan. Hindi ba dapat gawin na natin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa? Medyo may punto ka. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ay humiga ka muna ng maayos. Tapos, Xiaonian. Yaw Yaw, halika na dito. Kain na tayo ng agahan. Bakit kung hindi kayo kumakain? Kumain na ako. Ayong dalawa na lang diyan. Narinig ko lahat. Aya mo yan. Tungkol pala kagabi, pasensya na. Wala sa oras, akala ko kalaban kang biglang umaatake. Wen Xiaonian, natutulog-tulugan ka ba o natural ka lang na tanga? Ayaw mo ba talaga sa akin? Gusto kita, syempre gusto kita. Tingnan mo, pinapakain mo ako, pinapatuloy mo ako. Tigil mo ako. Tama na, tigil. Jiang Sui, alam mo ba kung paano gumawa ng bata?
Ma'am, sa tingin ko, ang kasal ninyo ni Sir. Walang emosyonal na pundasyon. Ang paggawa ng bata. Yan ang bunga ng pagmamahalan. Kailangan may pagmamahal. Kayo, meron ba? Kung walang pagmamahal, hindi pwede. Kung ganoon, hahanap ako ng paraan para umibig si Xiaonyan sa akin. Xiaonyan, ano ba ang gusto mo? Gusto ko ng aso. Yun pa naman ang pinakakinatatakutan ko. Ma'am, Sir, may naghahanap daw po sa inyo sa labas. Sabi raw ay ang dati ninyong kasintahan. Ano? Guro. Ako po ito, guro. Dumating ka. Hindi pa rin po ako nag-almusal. Hindi, sino ka ba? Sino ka? Siya ang senyorita ng bahay na ito. Na siya ring asawa ng iyong guro. Ang senyorita namin ay asawa ng iyong guro. Ibig sabihin, siya ang asawa ng iyong guro. Ginang, guro, nagpakasal kayo. Ano ba yan, guro? Bakit ka nagpakasal sa iba? Anong iba? Tumahimik ka. Ano ba yan, guro? Labis akong nasasaktan. Ang akala ko ako si Tsaolong. Tapos ikaw si Yang Guo. Saan nanggaling itong si Gufu? Sage po. Guro, hihintayin kita sa labas. CJ, Saan ka pupunta? hinindita akong lumabas ni Suling. Gusto mo bang sumama? Hindi. Sige, mauna na ako. Guro, simula ngayon, liligawan na kita. Tama na yan. Kilala na kita simula noong 5 taon ka pa lang. Gusto mo ba yung si Qin Muyaw? Parang gusto ko nga ata. Gusto mo ba ako? Si Muyaw ang nag-aalaga sa akin, ikaw ang alaga ko. Mahal ko kayong dalawa. Guro, ikaw talaga. Guro, hindi ko akalaing ganito kaka-ignorante sa bagay na to. Sabihin mo sa akin, mahirap bang magkaanak sa kanya? Miss, walang problema kung gusto mong magkaanak sa ibang lalaki. Pero iba si Sir. Bakit? Kapag tumitingin sa'yo, may kakaiba akong nakikita sa mga mata niya. Isang dalisay na pagka-inosente. Anong ibig mong sabihin? Wala siyang alam sa mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Sa madaling salita, isa siyang inosenteng birhen. Isang inosenteng birhen? Anong dapat kong gawin? Naturalesa ng lalaki yan, likas na malibog. Walang alam si Sir Wen dahil hindi pa niya nararanasan. Ang sahab nito, alam ko na, humanap tayo ng magagandang babae. Maraming magagandang babae. Sa ganitong paraan, hindi ba't magigising ang likas na kalibugan ni Sir Wen? Tila yata hindi ito tama. Wow, bakit napakasagana ng handa ngayon? May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Anong sorpresa? Wow, ang daming magaganda. Ano, gusto mo silang paglaruin ka, Xiaonyan? Naman, sige. Lasiw. Talagang ang walang matinong lalaki. Tamang-tama, 4 tayo. Tara, maglaro tayo. Aba, Wen Xiaonyan ha. Ang galing mo palang mag-isip ng kalokohan. Sige, mga ate, magbaraha tayo. Pero may parusa pag natalo, ha? Wen Xiaonyan para kang kahoy. Tara na, alis na tayo. Mga ate, huwag kayong umalis. Di pa ako naglalaro. Xiaonyan, kung ayaw mo sa ibang babae. Bilisan na natin. Sa susunod na hakbang na tayo. Teka, hindi kayo pwedeng dumiretso sa susunod. Ikaw na naman, Xiaonyan. Gusto ka sa anak mo? Gusto ko naman talaga si Suling. Aba, Wen Xiaonyan talaga ha. Kaya naman pala ayaw mo magkaanak tayo. Dahil gusto mo siya. Kung ganoon, maghiwalay na tayo. Tagay, Tagay pa. inom pa. Wen Xiaonyan, ang sakit mo sa ulo. Gago ka talaga. Binibining Kin, tara, mag-inuman tayo. Inom. Tagay. Dito na muna tayo magpahinga. Hindi ko ito bahay. Nakapag-book na ako ng kwarto. Dito na tayo. Naghihintay pa ang asawa ko sa bahay. Kuya Yan Xiao. Miss Song, anong ginagawa mo rito? Ang liit ng mundo. Nga, ang liit ng mundo. Halika, pasok tayo at mag-usap sandali. Miss Song, bigla kong naisip, hindi pa ako tapos uminom. Tara, inom pa tayo? Sage. Uminom pa tayo.
Alam mo ba yung lugar na tinatawag na Lanting Hotel? Alam ko, lagi akong pumupunta roon. Kung ganoon, ipin mo sa akin ang lokasyon. Hinihingi mo sa akin ang address ng hotel. Hindi para makipag-check-in kay Ginang, di ba? Hindi pwede. Sasama ako sa iyo. Suling, umuwi ka na muna. Natatakot akong baka mag-away kayong dalawa kung magkita kayo. Ayoko. Gusto kong sumama sa iyo. Sige, sige na. Bye-bye. Guro, hindi ka maaaring makipag-check-in kay Ginang. Yao-yao. Ayos ka lang ba? Xiao Nian. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Kakaiba. Wala naman siyang atake ngayon, ah. Xiao Nian. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Ang lambot ng labi niya. Bakit pakiramdam ko may apoy na nag-aapoy sa loob ng katawan ko? Ibig bang sabihin nito, tataas na ang antas ng kapangyarihan ko? Ilang taong stagnant, biglang umakyat. Yan ba eh? Makamundong damdaming binanggit ni Guro. Muyaw, magpahinga ka muna dyan. Lalabas muna ako para patatagin ang bago kong antas. Ah, sa wakas nabuksan din ang mga pressure point ko. Ah, bakit wala pa siguro? Baka naman magdamag silang nagpuyat ng asawa niya. Hay naku, Kakainis talaga, yang si Song Dami na yun. Pinilit akong makipag-inuman magdamag, sinira pa ang plano ko. Anong ginagawa mo? Miss Mu, nakalimutan mo na ba ang gabing pinagsaluhan natin? Lumayas ka. Kagabi, ako. Nagkamali ako at naging malapit kay Wenyan Sao na lalaking yun. Xiao Nian, pinabayaan kita. Dapat lang namamatay na ko. Lola, batang to, saan ka ba nagpunta kagabi? kagabi, magkasama kami ni Miss Kin. Talaga, hindi mo ako niloloko, hindi ba? Lola, bakit kita lolokohin sa ganito? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Maghihiwalay din sila agad. Iyak na magdidiborsyo, sila sa lalong madaling panahon. Eh di ano pa ang hinihintay natin? Mag-ayos na tayo ngayon. Pumunta tayo sa pamilya Kin at sabihing makipaghiwalay na siya. Bumalik ka na pala. Nagtitimpla ng gamot. Maupo muna. Ngayon, alam ko na sa wakas. Alam mo na ang ano? Dati, pinapababa ako ni Guro para maranasan ang mundo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin noon, pero ngayon, sa palagay ko, napakabuti ng ganito. Ang makapiling ka. Lumakas ang antas ko at ang sarap din ng pakiramdam. Gusto kita. Xiao Nian. Bakit ngayon mo lang sinabi? Naagrabyado na ako ng lalaking iyon na si Wenyan Sao. Inagrabyado ka ni Wenyanzu. Hahampasin ko siya. Huwag. Bakit ayaw mo akong payagan? Dahil ba sa nangyari kagabi? Galit ka ba sa akin? Kagabi? Senorita, nandito sina Wenyan Xiao at ang matandang si Lola Wen. Ay, Senyor Qin, Anong kailangan nyo? dinala ko si Yan Xiao sa inyo para manghingi ng tawad. Tawad sa ano? Ang apo naming si Yan Xiao at si Senorita Qin ay nagkasama kagabi. Kung kakalat ito, para sa mga angkan nating tulad natin, alam nyo naman ang magiging epekto, hindi ba? Ano? Yaw-yaw. Totoo ba ito? Dad. Kasi, Esensya na, Senyorita Kin. Gabing-gabi na kasi ako, nakauwi kagabi. Pinilit akong tanungin ni Lola. Kaya wala akong nagawa kundi magsabi ng totoo. Hayop ka. Papatayin kita. Teka, kalma lang. Nangyari na ang nangyari. Wala ka na ring magagawa kahit bugbugin mo siya. Tama? Ano ba talagang gusto nyo? Hay naku. Si Wen Xiao yan, kahit tumira siya sa poder ng mga king, hindi naman yon formal na inanunsyo. Pero ngayon, bakit hindi na lang natin hiwalayin? Si Wen Xiao yan kay Senorita Qin, at hayaang ang aming si Yan Sao, ang formal na magpakasal sa poder ninyo. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Hindi ba si Muyaw ang kasama ko? Bakit sinasabi ni Lola na si Wenyanzo ang kasama ni Muyaw? Hindi ako makikipaghiwalay kay Muyaw. Nagkakamali kayo. Kagabi, Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. May nangyari na sa pagitan ni Yan Xiao at ni Senorita Qin. Sino ka ba para manghimasok? Senyor Qin, magdesisyon na kayo. Dad, hindi ko rin alam kung bakit. Nangyari ang mga bagay na iyon kagabi. Pero kasal na kami ni Xiao Nian. Kahit dumating pa sa diborsyo, isinusumpa ko, hindi ko hahayaang. Ang lang to, si Wenyan Sao, na mapasok sa angkan naming Qin. diborsyo. Bakit?
Di ba may gusto siya sa akin? Bakit siya hihingi ng diborsyo sa akin? Dad, lalabas muna ako para magpahangin. Susundan ko rin si Chiaonian na bata. Pinapayuhan kita, makipagdiborsyo ka na agad kay Miss Kim. Paano kagabi, nabuntis ko siya? Hindi na magiging maganda kung saka pa magdidiborsyo. Ganyan, Zhao. Isa pang daplak yan. Para tutuloy ko yung mga mo. Ikaw, Anong gagawin mo, Yan Xiao? Umalis na tayo. Yao Yao. Mag-asawa kayo, mahirap para sa aking makialam. Ayo na ang mag-ayos niyan. Yao, gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin? Si Onyan hindi na ako karapat-dapat na maging asawa mo. Kim mo, Yao. Ang pakikipagkasundo mo ba sa akin? Ay para lang talaga magbigay ng tagapagmana sa angkan, Kim. Noong natutunan ko na kung ano ang pag-ibig sa mundo, saka mo naman ako itatapon palayo. Sige na. Babalik na ako ngayon sa Kinyon Clan. Si Onyan, Ang kankin, wala na yata akong magagawa sa sakit ni Miss Kin. Wala na ba talagang makakapagpagaling sa sakit ni Yao Yao? Sa buong Maynila? Bukod sa binanggit niyong siguro Chanji, at kay MR Wen, mukhang wala na ngang iba. Wala akong pakialam. Kailangang magising si Yao Yao ngayong araw na to. O kundi, isasama ko kayong lahat sa kanya. Senyor, teka. Nga pala, dalhin natin siya sa ST Lux Medical Center. Yung sa ST Lux, isang bungkus ng mga albularyo. Paano nila magagamot ang sakit ni Yao Yao? Maaring hindi kaya ng ibang doktor sa ST Lux Medical Center. Pero subukan natin kay Iyarsu. Suling. Hey, si Iyarsu Ling nga. Graduate, yun ng Columbia University. Pinakamahusay sa ST Lux. Kumapangalawa lang sa disipulo ni Guro Chanji. Amo, ipatawag na agad natin si Iyarsu. baka pag naatraso pa tayo, patay na si Miss. Jiangsu, pumunta ka agad sa ST Lux Medical Center. Ipatawag mo si Doktora Suling. Opo. Guro, masyadong komplikado ang mga babae. Hindi ko sila maintindihan. Gusto ko nang bumalik sa Kinyon Sect. Anong pagsubok ang dumating sa'yo? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Pag-isipan nating mabuti. Sabi niya noon, makakatagpo ko raw ang nakatadhana sa akin. Nang makilala ko si Kim Muyao, parang nagkagusto talaga ako sa kanya. Pero noon ang nangyari sa amin, yung bagay na nakakabuo ng bata. Anong nangyari? Bigla na lang niya akong pinalayas ng walang dahilan. Ni hindi ko pa nalalasahan ang tamis ng pag-ibig. Nararanasan ko na ang pait nito. Ah, sino bang hindi pa nakakatikim ng pait ng pag-ibig? Guro, ibig sabihin ba kayo rin? Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, hindi ka na makakatagpo ng labis na kasiyahan. Dahil sa hinala, dahil sa pagdududa, dahil sa labis na pag-isip. Matarik man ang bundok at malawak ang karagatan. Gayon din ang hirap sa mundong ito. Huwag na huwag mong tatalikuran ang iyong tunay na sarili. Ang aking tunay na sarili. Guro, ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin? Guro, hindi pa ako tapos magkwento. Balikan mo noong una mo siyang makita. Kaya, papakasalan mo ba siya? Sa pamilya mo na lang. Guro, ibig mong sabihin ay bumalik ako sa pamilyang Kin. At maging tapat kay Yao Yao. Nakatakas na ang matandang iyon. Pakibayaran na lang ang bill natin. Ha? May bulalakaw. Ako na ang bahala sa bill. Ginoong Wen, may gusto sana akong pag-usapan tungkol sa aking senyorita. Ginoong Wen, mula pagkabata, lumaki kami ng aming senyorita sa pamilyang Kin. Kilalang kilala ko siya. Sa tingin ko, sa kanyang pagkatao, kahit na nakainom siya, hindi niya gagawin ang ganoong bagay sa ibang tao. Ganoong bagay. Ang ibig bang sabihin ni Jiangsu ay ang nangyari sa amin ni Muyao? Noong gabing iyon? Sino bang nagsabing imposible? Ginoong Wen, alam kong mahirap para sa iyo na paniwalaan. Kami ng aking senyorita ngayon, pero hahanap kami agad ng ebidensya. Ang totoo, mahalaga ka sa senyorita ko. Mahalaga ako sa kanya.
Eh bakit siya mismo ang nagkusa na makipaghiwalay sa akin? Ginoong Wen, talagang mahalaga ka sa aming senyorita. Halimbawa, mula pagkabata, hindi ko pa siya nakitang pumasok ng kusina. Senyorita, ako na lang po siguro ang gagawa nito. Hindi na, kaya ko naman to. At isa pa, sabi ng senyorita ko, kahit anong gusto mong gawin, handa siyang samahan ka. Naalala mo pa ba? Noong sinabi mo sa kanya na mahilig kang mag-alaga ng aso. Alisin mo iyan, bilisan mo. Senyorita, baka naman pwedeng huwag na lang. Mahilig si Onyan sa aso. Kailangan kong matutunan to. Kailangan kong masanay makipaglaro sa mga aso. Ginoong Wen, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Kung pabalik ka o hindi, ikaw na ang bahalang magdesisyon. Oh, Dad. Saan ka ba nagpunta? Buisit kang bata ka? Pumunta ka ngayon din sa pamilya Kin. Pamilya Kin. Anong problema sa pamilya Kin? Akilala mo sila? Kilala. Hindi lang kilala. Galit ako sa kanila hanggang buto. Anong ginawa sa'yo ng pamilya Kin? Wala naman, kundi ang manakawan ng asawa. Kailangan ako ni Kin. May sakit anak niya. Nasa bingit ng kamatayan. Gusto kanyang papuntahin para tingnan. Ayoko. Wala kang magagawa. Noong itinayo ang St. Luke's Medical Center, malaki ang naitulong ng matandang Kin. Itong pabor na ito, ilang dekada nang hindi nababayaran ng pamilya Su. Ganoon ba? Ay ako nga tinanggap para sa'yo. Pumunta ka na agad sa pamilya Kin ngayon din. Dapat nandoon ka na sa loob ng kalahating oras. Iligtas si Kin Muyaw. Kalma lang, kalma lang. Malay mo, umalis na rin si Kinmuyaw. Eddie. Pupulutin ko na lang ang bangkay niya. Ngunit, punong kamag-anak Kin, bakit lumalala ng ganito ang lagay niya? Dr. Su. May tiwala ka bang magigising si Yao Yao? Isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Maaga akong dumating, hindi pa siya tuluyang namamatay. Wala na ba talagang ibang paraan? Meron naman, pero habang ginagamot ko siya, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa kuwarto. Buhay ng sarili mong anak to. Ibabahala mo lang ba ang buhay ng anak mo? Nagloloko ka ba? Sej, Dr. Su. Ipagkakatiwala ko sa iyo si Yao Yao. Kinmuyaw. Sa wakas, nasa kamay ko na rin ang bruhang to. Napaka-vengeful kong tao, alam mo ba? Tusok, tusok. Masakit ba? Kahit masaktan ka, wala ka namang magagawa. Ikaw pala yan. Anong klaseng gamot yan? Inumin mo na lang. Ang dami mong tanong. Wala naman tong side effects, di ba? Siyempre, meron yan. Siguro, marahil, malaki ang tiyansa. Na kahit gumaling ang sakit mo, hindi ka na magkakaanak. At yung dibdib mo, magiging tuyot na tuyot. Parang isang paliparan na walang laman. Ang kapal ng mukha mo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, bakit mo pa yan iniisip? Ano nang ginagawa mo?
Kinukuhanan kita ng pangit na litrato para ipadala sa guro ko. Mas maganda ang katawan ko sa'yo, pero mas mahina ka. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng guro ko noong gabing yun sa hotel. Bakit siya nakipagsalimot sa'yo ng buong gabi? Anong sinabi mo? Sinasabi mong ang guro mo yung kasama ko sa hotel noong gabing yon? Hindi ba't buong gabi kayong naglalambingan ng guro ko sa hotel? Ano nang ipinagmamalaki mo? Naalala ko na. Ang kasama ko noong gabing iyon. Hindi si Wen Jianzhao. Si Xiaon yan. Guro, nakabalik na kayo. Ano pong lagay niya? Nailigtas naman natin siya, pero hindi na siya magkakaanak. At magiging flat na ang dibdib niya. Si Yao Yao, naging flat. Xiaon yan, totoo ba yung sinasabi niya? Nailigtas ko na ang pasyente. Ngayon, sino ang magbabayad ng aking serbisyo? Hindi na ngang magkakaanak si Miss. Kapal pa ng mukha mong maningil. Ikaw. Jiang Sui, yung ipinakain niyang pill sa akin. Pakain mo rin sa kanya ng isa. Kinmuyaw, napakasama ng puso mo. Hay, guro. Tingnan ninyo ang babaeng to, napakasalbahe at tuso. Habang wala pa siyang malay, tara, magtana na lang tayo. Tama na, tigilan mo ko dyan. Dad, huwag po kayong mag-alala. Gagaling din siya sa loob ng 2 araw. Nagbibiro lang po si Xiaoling kanina. Doksu, salamat at iniligtas mo ang buhay ng aming Yao Yao. Ipapadala ko na lang sa account mo ang bayad sa'yo. Sage, Pwede ka nang umalis. Jiang Chue, ihatid mo ang bisita. kaalis ko lang sa pagpapagaling kay Kinmuyaw. Ganyan ba kayo umasta sa mga bisita ninyo? Xiaon yan, anak. Samahan mo ng mabuti si Yao Yao. Ayos ka lang ba? Xiaon yan, sa wakas, bumalik ka na rin. Narito lang naman ako para magpagaling sa'yo. At dahil tapos na ang pagpapatingin, sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Xiaon yan tungkol sa gabing iyon. May hindi tayo pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Ang pangyayaring iyon ay dulot ng ibang tao. At tayong dalawa ang naipit. Kahit walang ebidensya, maniwala ka sa akin. Lilinawin ko ang lahat ng to sa tamang panahon. Hindi ko masyadong maintindihan ang pinagsasabi mo. Pero dahil yan ang sinabi mo, hihintayin ko ang paliwanag mo. Bago kita muling kausapin. Ikaw si Wen Xiaon yan. Sino ka ba? Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Basta kilala kita, sapat na yun. Anong kailangan mo? Ikaw yung nang-agaw. Sa mahal ni Wen Yanxiao, kay Kinmuyaw. Dahil sa'yo, hindi sila nagkatuluyan. Kaibigan ka ni Wen Yanzu. Tama yan. Ako ngayon. Ang magtuturo sa iyo ng leksyon para kay Yanxiao. Wen Xiaon yan, nababaliw ka na ba? Kilala mo ba kung sino siya? Hindi ba isa lang siya sa mga alipors mong walang kwenta? Siruhano siya sa ST Lux Medical Center, at ang ama niya ang may-ari. Sinasabi ko sa'yo, kapag ginawa mo to, patay ka. Gago, hampasin mo ko, papatayin kita. Yichen, pama na muna yan sa ngayon. Sa susunod na lang natin siya tuturuan ng leksyon. Kumusta ang investigasyon? Senyorita, yung CCTV footage nung gabing yun, sinira. Wala ni isang bakas na mahagila. Kung wala, ipagpatuloy niyo ang paghahanap hanggang sa may makita kayo. Sage po. Sandali. Tingnan mo pa. Kung may transaksyon baka makailan. Ang mga song at si Wen Yanzhao. Sage. Huwag kang mag-alala. Malinis kong tinanggal lahat ng CCTV. Siguradong walang mahahanap si Kinmuyaw. Miss Song, napakalaking tulong nito. Maraming salamat to. Ngayong natulungan kita sa napakalaking bagay. Paano mo naman kaya pasasalamatan si At? Ito. Ang masasabi ko lang, ito ay bayad sa serbisyo ko. Pero kapag nalaman ni Kinmuyaw, ang ginawa mong paluloko sa kanya, baka hindi lang ikaw ang madamay. Baka pati buong angkan ng Wen mawawasak. Song Dami, anong balak mo? Simple lang. Sa'yo na ang gabing ito, saka ka umalis. Pero kung alis ka, tatawagan ko si Miss Kin. Miss Song, nagbibiro lang ako kanina. Yan ang tama.
Anong ginagawa mo? Guro, may oras po ba kayong pumunta sa ST Lux Medical Center? Sige, pupunta ako ngayon din. Guro, dito po kayo maupo. Komportable yung upuan mo, Dahil sa turo ninyo. At hindi ko kayang magpagawa ng ganito, karangyang opisina. Nga pala, bakit mo ako pinapunta? May medical na paligsahan. Sabi ng sponsor, ang premyo ay 1,000 taong gulang na espiritual na ginseng. 1,000 taon na espiritual na ginseng. Nakakaintindi ka? Ibig sabihin po, pumapayag kayong sumali sa paligsahan? Sige, bakit hindi? Wala naman akong ibang ginagawa. Wen Xiaonian, ilang araw na kitang hinahanap. Hindi ko akalain na kusa kang pupunta sa mismong teritoryo ko. Hoy, Wen Xiaonian, alam mo ba kung saang lupain ka nakatapak ngayon? Hindi. Teritoryo, tunang angkan kung su. Balita ko magaling kang makipaglaban. Tingnan ko lang kung ilan ang kaya mo. Sugod, mga bata. Wen Xiaonian, nasa modernong panahon na tayo. Sa isang lipunang may batas, huwag kang gumawa ng krimen. Huwag kang lumapit. Bumangon kayong lahat. Igilan nyo ang pagpapanggap. Hindi nila ako kaya. Sa susunod na gusto niyong makipag-away, magdala pa kayo ng mas maraming tao. Probinsyano, hindi pa tayo tapos. Anong ginawa mo sa akin? Wala. Kaunting leksyon lang. O siya. Bilis mong magbihis Bakit? Hindi ka pa nakontento. Gusto mo, hubarin ko ulit. Huwag na. Pero mukhang natutuwa ka namang tumingin. Hindi ako natutuwa. Kung sino man ang natutuwa, siya ang nakakaalam. Ginoong Wen, tanong ko sa'yo. Sino sa tingin mo ang mas mabuti, ako o si Suling? Bakit mo naman siya kailangang tapatan? Dapat sabihin mong ako, alam mo. Dahil ikaw ang asawa ko. At akin ka lang. Hindi mo na ba ako hinihiwalayan? Tumatak pa rin yun sa'yo. Sasabihin ko sa'yo yung nangyari noong gabing yun. Halos naimbestigahan ko na. Sa lalong madaling panahon. Malalaman na ang totoong nangyari. Anak. Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Wen Xiaonian. Ano? Anak. Bakit? Yun mismong probinsyanong galing sa kabundukan ng Angkan Wen. Si Wen Xiaonian ang may sala sa nangyari sa akin. Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Itong si Wen Xiaonian. Lagi na lang binubuli si Yan Zhao. Sinaway ko siya, pero minata niya ako. Galit ako, kaya nagpatulong akong turuan siya. Tapos bigla na lang siyang lumapit at binali ang braso ko. Kalokohan, kapal ng mukha mo. Sa dinami-dami ng pwedeng inisin. Bakit siya pa? Magdala ka agad ng regalo at humingi ka ng tawad. Siguro, mailigtas mo pa yung braso mo. Isang probinsyano lang naman siya. Bakit ako hihingi ng tawad? Dahil siya ang aking guro. Paano mangyayari yun? 20 anyos pa lang si Wen Xiaonian. Paano siya magiging guro mo? Hindi lang siya guro ko. Tagapagligtas ko rin siya. Kahit bata pa siya, napakagaling niya. Ang kakayahan ko sa medisina, sa kanya ko rin natutunan. Kaya narating ko kung nasaan ako ngayon. Isang probinsyano lang siya. Impossible. Hindi basta-basta nakikipag-away ang guro ko. Ang ginawa niya sa braso mo ay patunay na dapat lang itong mabali. Dahil, hindi mo kayang aminin ang sarili mong pagkakamali. Hayaan mo na yan. Yalay mo na lang ang braso mo. Anak, paano mo nagagawa ito? Hindi mo pwedeng pabayaan ako. Xiaoling, ang kapatid mo, may malaking problema siyang kinasangkutan. Wala akong panahon sa kalokohan niya. Inagrabyado niya ang aking guro na si Wen Xiaonian. Malaking bagay ito. Ikaw, bilang panganay na anak ng Angkansu, sumama ka rin sa kanya. Wen Xiaonian. Sigurado ka bang si Wen Xiaonian? Bakit? Kilala mo rin ba ang guro ko? Diyos ko, ang guro ko, siya rin palang guro ng sarili kong ama. Sobrang gulo naman nito. Kilala ko siya, pero ito, pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Itay, sigurado ka bang ang kapatid ko? Si Wen Xiaonian talaga ang inagabyado niya. Totoong totoo. Kung si Wen Xiaonian talaga ang inagabyado niya, wag na nating pag-usapan, di ito basta mapapalampas. Huwag mo akong tawaging Ed. Wala akong kapatid na puro sakit ng ulo tulad mo. Patay na. Wala nang kakampi sa akin sa pamilyang ito. Wen Yan Xiao, sinira mo ang buhay ko. Hindi kita palalampasin. Guro, sa walang hiya kong anak na ito. Humingi po ako ng tawad sa inyo. Maliit na bagay lang yan, huwag mo nang isipin pa. Bilisan mo, lumuhod at humingi ng tawad kay Gurong Lolo. Patawad po. Yung mga nangyari kanina, kasalanan ko po lahat. Patawarin niyo na po ako sa pagkakamali ko. Guro, ako'y nagkulang sa disiplina. Guro, itong kapatid ko, masyado lang talagang mayabang. Wala naman kayong nasaktan. Kung hindi, pabubogbog ko siya ulit. Hindi na kailangan. Alang-alang sa'yo, pinapatawad ko na siya. Bakit mo tinatawag na guro? Ang tawag mo dapat yan ay Gurong Lolo. Gurong Lolo, huwag kang magyabang, matanda. Nakalimutan kong sabihin. Ako rin ay isang guro, isang ganap na disipulo. Nagpaalila ka na rin sa isang guro? Guro, sabihin mo nga, sa aming dalawa na matandang to, sino ang unang pumasok sa ating samahan? Ikaw.
Narinig mo, matanda. Pwede na bang tawagin akong at disipulo? Walang galang. Ang mo ako. Guro, hindi ko po alam na may asawa na pala kayo. Sa ibang araw, tiyak na. Maghahanda ako ng isang malaking regalo. Hindi naman kasal. Ano yon? Gusto mo pa bang itanggi ang relasyon natin? Hindi ko po yan ang ibig sabihin. Ang gusto kong sabihin ay, Hindi pa lang namin na isasagawa ang kasal. Ibig mong sabihin, may utang pa ako sa'yo na isang seremonya ng kasal. ang ibig mong sabihin, may utang pa pala akong kasalan sa'yo. Salamat agad kay Gurong Chanji. Salamat, Guro. Xiaoling, samahan mo muna ang kapatid mo sa labas. Ara na, ihatid na kita pa uwi. Guro, pagbalik ko, disiplinahin ko talaga siya. Gumagabi na, umuwi ka na. Saich po, alis na ako. Hindi ko na po kayo istorbohin kasama ang asawa ninyo. Miss Kin, pwedeng makisabay sa iyo? Ang hirap kasing makabook ng sasakyan dito sa lugar na ito. May karapatan ka ba? Anong ginagawa ni Wen Yansu dito? Miss Kin, parang wala ka ng pakisalaala nating dalawa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo na ba maalala yung gabing iyon? Yung nangyari sa ating dalawa? Dahil naalala ko na ang nangyari noong gabing iyon. Kaya ko na itanong iyon. Patay. Noong gabing yun, nagkasama kami ni Yaw Yaw sa kama. Nitong mga nakaraang araw, parang sumasama talaga ang loob niya dahil doon. Hindi ko na dapat ipaalala pa sa kanya ang nangyari noong gabing yon. Bakit ka nandito? Nagre-reminis lang kami ni Miss Kin na magagandang alaala noong gabing iyon. Tahimik. Huwag na banggitin yon. Bakit di mo hayaan si Yang Master Wen na magkwento? Ano nga ba ang ginawa ko? Miss Kin, sa harap pa talaga ng ibang tao. Nakakahiya namang sabihin. Basta. Napaka-agresibo mo. Sige, sabihin mo sa akin paano ako naging agresibo. Sa panaginip mo lang ba iyon? Wen Yanshao. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kung gusto mo akong siraan, pagbabayaran mo to. Yanzao, ano bang nangyayari sa'yo? Lola, napagtanto ko, sa buhay na ito, hindi ko na talaga kayang talunin itong si Wen Xiaonian. Hindi ba't may nangyari na sa inyo? Ni Miss Kin, bakit parang bigla kang umaatras? Itong si Kinmuyaw kasi, hindi ko alam kung anong panggayuma ang ginawa ni Wen Xiaonian. Malamig pa rin ang trato sa akin. Ganito na lang. May nagaganap na paligsahan sa medisina ngayon sa Maynila. May espesyal na premyo ang kampiyon, magpalista ka. Paligsahan sa medisina? Anong koneksyon nito kay Kinmuyaw? Ang bobo mo naman. Itong si Wen Xiaonian na taga-bundok na iyan. Sasali rin siya sa paligsahang iyon. Kapag natalo mo siya, di sa harap ni Miss Kin. Muli kang makakaangat ng ulo. Malaki ang sansa na si Miss Kin. Kapag nakitang may ibubuga ka, ay magbago pa ang isip tungkol sa'yo. Lola, magpapalista na ako ngayon din. Sige, Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mananalo ako. mabuti. Lola, itong si Wen Xiaonian na ito, talaga bang galing siya sa kabundukan? Lumaki siya sa isang ermita sa bundok Kingyun. Bakit mo naman biglang naitanong iyan? Lola, iniisip ko lang, tingnan mo naman. Ang isang taong galing sa bundok, bakit kaya ang mga nakapaligid? Sa kanya ay puro makapangyarihan at may impluwensya? Tama ka rin diyan. Itong taga-bundok na ito, huwag mong sabihin. May tinatago siyang sekreto. Sige, huwag na nating isipin iyan. Kahit anuman ang tinatago niyang sikreto, sisiguraduhin kong isa-isa kong bubuksan ang mga iyan. Tama iyan. Nga pala, may patimpalak sa medisina kamakailan sa syudad. Gusto ko sanang sumali. May kailangan ka bang tulong? Hindi na, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Yung patimpalak na yun? Sa galing mo, para lang yung college student. Ang bumugbog ng kindergarten. Napakagaling. Mukhang si Xiaonian at Yao Yao. Sa wakas, nagkaayos na rin at nagkasundo. Dad, Matagal-tagal na rin kayong kasal. Anong klase ng kasal ang gusto ninyo? Traditional na Chinese? O Western style? Huwag kayong mag-alala, hindi ako makaluma. Kahit gusto ninyong gawin itong Gothic style. Wala akong problema. Dad, yung kasal namin, huwag muna nating madaliin. Bakit naman? Sabi ni Xiaonian, kailangan pa ng 1 taon. Bago tuluyang gumaling ang katawan ko.
Sige, mabuti yan. Isang taon muna bago ang kasal. Ayaw muna ang pumili ng petsa. Mas marami akong oras kaysa sa inyo. Pwede ko kayong tulungang mag-asikaso. Sige, mauuna na ako. Mukhang yung bagay na yun. Ano? Mag-usap ng masinsinan. Ikaw, Ikaw muna. noong araw na iyon sa hotel, tayo ba ang gumawa ng bagay na iyon? Dahil alam mo na, hindi ko na itatago sa'yo. Huwag mo naman sana akong sisihin. Bakit hindi mo sinabi agad? Nag-alala tuloy ako ng gusto. Parang ako. Nanggago na si Wenyan Sao. Akala ko alam mo na ako yon sa simula pa lang. Tapos bigla kang nag-init na makipaghiwalay, pinalayas mo pa ako. Natakot akong lalo kang magalit. Ikaw, ang magmahal daw ay gustong-gusto mong dambongin ang tao. Gusto mong subukan. Anong ginagawa mo dyan sa likod? Wala. Sabi sa internet, pag mahal mo, gusto mo siyang dambongin. Gusto ko lang malaman kung totoo iyon. Ang gustong mangdambong, ibig sabihin gusto lang makatikim. Ang tunay na nagmamahal ay gustong dambongin siya ng paulit-ulit. Paano mo naman nalaman? Sabi sa internet, Malapit na magsimula ang seremonya ng parangal sa kompetisyong militar. Kinakabahan ka ba? maliit na bagay lang. Hindi ako kinakabahan. Nabalitaan ko raw na darating din sigurong Chanji. Ha? Bakit? Baka mas mabuting umuwi na lang muna tayo. Tanda ko sa gusto, Flavion. Ipapadala na lang nila ang premyo sa bahay. Halika na. Xiaon yan. Sino po ito? Siya ang aking guro. Kayo po pala si Wang Fugi. Xiaon yan. Hindi ka ba dito maghihintay ng award? Saan ka pupunta? Sabi ng asawa ko, sa kanya na ang championship. Alam mo naman, ayaw niya ng masyadong atensyon. Ipadala na lang nila ang premyo. Diretso sa bahay namin. Ang batang babae ng angkan na kin na ito, lumaki na pala. Napakaganda at elegante. Ginoong matanda, kilala niyo po ako. Kilala, kilala. Sino po kayo? Ako ang gurong Tianji. Xiaon yan. Tama na, bumalik ka na. Gurong Tianji, hindi po maaari. Nagpakasal na si Xiaon yan sa poder ng angkan na kin. Siya'y sa angkan kin, habang buhay. Inaagaw mo ba sa akin si Xiaon yan? Hindi po, hindi po. Kami po ay talagang, sobrang mahal po namin si Xiaon yan. Nakikiusap po kami, bitawan niyo na po siya. Sa pagkakaalam ko, hindi naman masaya si Xiaon yan sa angkan na kin. At saka, ang asawa niya ay ilang bises nang nakikipaghiwalay sa kanya. Ginoong matanda, nalinlang lang po ako noon ng masasamang tao. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa amin ni Xiaonyan. Hindi pagkakaunawaan? Opo, hindi pagkakaunawaan. Guro, huwag na po kayong mag-alala. Halika. Sasamahan ko po kayong maglibot, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng mundong ito. Miss, malinaw na po ang lahat tungkol sa gabing iyon. Pero ngayong, naayos na namin ni Xiaonyan ang hindi pagkakaunawaan. Wala nang silbi ang mga ebidensyang ito. Pero itago na rin natin. Baka sakaling gamitin pa ito ng pilyong si Wenyan Sao. Para takutin ako. Ma'am, okay ka lang ba? Baka naman buntis ka. Anong petsa na ngayon? Ika-10. Baka nga buntis talaga to. Congratulations, ma'am. Sabihin na natin agad. Kina Sir at Don.
Hoy, Lola, nakita ko yung panganay na babae ng mga kin. Si Kin Muyaw, nasa maternity center siya. Sigurado ka? Sigurado ako. At saka, parang buntis nga siya. Sige, alam ko na. Si Kin Muyaw, buntis siya. Ay naku, tiyak na anak yan ni Yan Xiao. Kailangan kong sabihin agad kay Yan Xiao. Magpapakasal na siya sa poder ng mga kin sa wakas. Lola, sigurado nandaya lang, yang si Wen Xiao niyan. Paano siya magiging top isa nang hindi nandaraya? Hay. Malapit na siyang mawalan ng angas. Kanina, Sinabi sa akin ng mayordomo, nakita niya sa ospital. si Kin Muyaw, asa Obgyn Department pa siya nagpapatingin. Buntis nga yan sigurado. Pumunta na tayo sa bahay nila Kin. Buntis niya ngayon, hindi na nila kayang magpanggap. Hanggang kailan pa kaya makakamalagi? Itong si Wen Xiao niyan sa angkan ng Kin. Lola, sigurado po ba kayong buntis si Kin Muyaw? Malinaw na malinaw ang rinig ko. Si Kin Muyaw talaga yun. Sich na, tara na, bilis. Bahala na, daanan na rin natin. Kasi yung CCTV footage sa hotel, binura ko na. Kapag sinabi kong akin yung bata, yung sira ulong si Kin Muyaw, tiyak walang laban yan. Ano nang iniisip mo? Tara na. Tara! Miss Kin, dahil buntis ka na. Dapat makipag-divorce ka na agad kay Wen Xiao niyan. Anong sinasabi mo? Impossible yan. Buntis ako. Anong pakialam mo? Ang dinadala mo ngayon ay anak ng apo naming si Yan Xiao. Kaya dapat makipag-iwalay ka na dyan kay Wen Xiao niyan. At magpakasal ka na kay Yan Xiao namin. Tama, Miss Kin. Ayaw mo bang makilala ng bata? Ang tunay niyang ama na ako? Dapat kilalanin ng bata ang ama niya. Miss Kin, ano na ibig mong sabihin? Hindi ba't? Aminado ka na bang sa amin ang bata? Na nasa sinapupunan mo? Hoy, matandang to, ang tanda-tanda mo na. Sa halip na magpahinga ka na lang sa inyo, sumasama ka pa sa batang to. Para manggulo. Ganito na ba? Jiangsu, halika rito sandali. Ito ang CCTV footage ng hotel ng gabing yun. Hinala ni Wen Xiao ang sinilita namin sa hotel, pero agad din siyang sinundo ni Song Demi ni hindi siya nakapasok sa loob ng hotel mismo. Buwisit, paano niya na-recover yung binura kong video? Ano ang pinapatunayan yan? Hindi ba pwedeng? Pagkatapos makipag-inuman ni Yan Xiao kay Miss Song. Pumasok pa rin siya sa kwarto nito. Enric Wen, gusto niyo pa bang ituloy? Lola, tigil na. Huwag palakihin. Yan Xiao, ano man ang mangyari. Ako ang bahala sa'yo, gagawa ko ng paraan. Sige, Jiangsu, ituloy mo. Pagkatapos noon, pumasok ang asawa ko sa hotel. At magdamag na hindi lumabas. Kinaumagahan. Unang lumabas ang asawa ko. Pagkain, ang nagmamadaling pumasok sa hotel. Pero wala pang isang minuto. Pinalayas na siya ng senyorita namin. Matandang babae. Kitang-kita mo sa CCTV footage na to. Kung ayaw mo pa ring maniwala ang senyorita namin. Nagpaalaga pa sa ospital para sa pagbubuntis niya. Nagpadna test na rin kami. Kailangan mo bang ipakita ko pa sa'yo ang resulta? Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Lola, patawad po. Niloko ko po kayo. Sobra ka na talaga. Naglakas loob kang lolokohin ako. Matandang Wen, ikaw at ang apo mo. Paulit-ulit kayong nanggugulo sa pamamahay namin. Masyado nyo namang binabaliwala ang angkan aming Kin. Matandang Kin, ako, ang matandang ito, ang nabulagan at nagkamali. Pagpasensyahan niyo na po ako, matandang ito. Sinira mo ang dangal ng anak ko, at may gana ka pang humingi ng tawad. Hintayin mo na lang ang pagbagsak ng pamilya Wen. Xiao Tzu. Huwag. Naku, Apo Kin, huwag naman po kayong ganyan. Yaw, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ang tungkol dito, hayon at muntik na akong atakihin sa kaba. Pa, hindi ba't sabi mo? Sa amin na nagawin to ni Xiao niyan? Kami na dalawa ang mag-ayos nito. Yung pagbubuntis mo, ang laking balita na yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Di ngayon, alam mo na. Ikaw talaga. O sige, bilisan mo, ang magandang balitang ito. Sabihin mo na agad kay Xiao niyan. Sige, sasabihin ko na sa kanya ngayon din. Guro, anong nangyari? Pati laway niyo umagos na. Kalokohan. Saan diyan ang laway? Ito'y pagsasabuhay sa mundo, karanasan ito. Isang karanasan sa mundong magulo at makasalanan. Kayo na po ang bahala. Xiao niyan, may magandang balita ako para sa'yo. Anong klaseng magandang balita? Ako, Anong ginagawa nila dito? Wen Yan Xiao, kapag sinundan mo pa ako, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Dami, hindi ba't ako ang pinakagusto mo dati? Nakalimutan mo na, kagabi, noong kasama kita. Yun ang sinabi mo. Pumayag kang magpakasal sa poder ko. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Ang pamilya niyo,
Pinaimbestigahan na ng pamilya Kin. Wala na kayong kahit anong halaga sa akin ngayon. At nangangarap pa pang magpakasal sa pamilya Song. At isa pa, sa 3 minutong performance mo noong gabing yun. Akala mo ba karapat dapat kang magustuhan ko? Song Dami, lumayas na kayong dalawa. Kapag di nyo pa ako tinigilan, ipapapatay ko kayo. Demi, Tana, umalis na tayo. Lola, Siyaon yan, bumagsak man ang Angkan Wen. Hindi pa naman siguro sila namamalimos. na pala, ano yung magandang balitang sinasabi mo? Buntis ako. Totoo. Magiging ama na ako, guro. Siyaon yan. Balak pa naman kitang isama pabalik sa bundok. Guro, si Yaoyaw at ako, tunay ang pagmamahalan namin. Huwag niyo na po akong isama pabalik. Isa pa, ngayon, kahit gustuhin ko mang bumalik, hindi na rin pwede. Magkakaapo na ako sa tuhod. Bakit pa kita pipilitin? Siyaon yan, sa pagkakataong ito sa ibaba, hindi ka lang basta nakaranas ng makamundong buhay at tumaas ang antas. Binigyan mo pa ako ng susunod na henerasyon. Magaling. Iwi mo na siya agad. Kailangan niyang magpahinga ng husto. At habang ginagawa yon, maghanda ka ng kwarto para sa akin sa bahay niyo. Gusto kong masaksihan ang pagsilang ng aking apo sa tuhod. Opo, guro. Tara, umuwi na tayo.